Alright, good morning sa inyo dyan mga nanonood ngayon, no? Kibali, dito tayo ngayon sa may San Pedro Street, corner si Imricto, Davao City. So masyado tayong maaga, like alas 6 15 ng umaga. Alas 6:17. So dated today, it's January 15. So 2 days ang nakalipas, no? Mula nung ginanap yung National Rally for Peace ng ating mga kababayang INC dito sa San Pedro Square. So seems to be normal na dito sa Davao City. Wala nang wala na tayong makikitang any signs, no, or indications na merong naganap dito na malawakang rally, kasi napakalinis, napakaaliwalas ng lugar. So ba't pala ako napunta dito, no? Napakabihirang pagkakataon ho ito, or tsansa, or napakapambihirang vlog na ganito kaaga. So actually di pa ako natutulog, no? Mamaya pa ng konti. So dito tayo ngayon sa may intersection na to dito, kung saan isa to sa may pinaka-busy kalye sa Davao City. Like hindi man siya ganun ka-busy kasi ano siya, no? One way road lang, no? Or one way street. So ano siya, bali San Pedro and si Imricto intersection. So meron kasing mga nagsasabi tungkol sa about yun nga, TomToms ba yun? TomToms traffic incidents, or traffic, anong tawag dyan? Traffic index, no? So out of 500 cities in the whole world, so pang-8 ang Davao City na most congested city. Number 1 sa Philippines, pang-8 sa buong mundo. So mas nasarpas pa natin yung super heavy traffic in the mega congested ng Manila. Yun nga lang, hindi ko pa talaga nabasa yung article. Mga mga caption lang, no, sa mga Facebook pages, mga post lang, no, may mga shared post. Pero yung pinaka-article ho talaga coming from TomTom's survey, TomTom's traffic index survey, hindi pa natin nakita, hindi ko pa nabasa. So hindi ko pa alam kung ano yung pinaka-basis ho nila. Like it's whole Metro Manila, Kamaynilaan, buong Kamaynilaan versus Davao City. Kasi kung sasabihin nilang Manila, Kamaynilaan, Metro Manila versus Davao City. Actually hindi naman siya versus, no. Kumbaga parang ginawa ko na lang siyang versus kasi yun ang pinaka-highlight sa dalawa dito sa Pilipinas, no. So pag sinabi kasing traffic, so syempre it's the first tier ng Pilipinas, so it's Manila. So pag sinabing Manila kasi first tier Manila, so ibig sabihin nun Metro Manila, Mega Manila, Kamaynilaan, NCR. So pag sinabi namang third tier, so it's Davao City only. I mean kasama ng mga lies within the metropolis of Davao City. Yun yung Panabo, Carmen, Santa Cruz. Pero slow pacing ang Davao City. Ano pa rin tayo dito, province feels pa rin tayo dito. Hindi pa rin talaga siya ganun ka busy, ganun ka bustling siya. Pero to compare sa first tier and second tier like Metro Manila and Metro Cebu, so Davao City is more dito, slow motion and medyo slow pacing ho tayo dito compare sa dun sa dalawang nabanggit ho natin. So ngayon, kung ang basis ho ni TomTom Traffic Index Survey ay ang buong Kamaynilaan, tapos kinumpare sa Davao City, result ng buong Kamaynilaan and result ng Davao City, I think parang siya, unbelievable, no, para sa akin lang to naman, no, parang unbelievable naman. So bilang gala na talagang lagi namang napupunta din sa Kamaynilaan, parang masasabi ko yata na parang hindi yata akma, or hindi ko alam, no, kung saan nanggagaling. Hindi ko na pwedeng husgahan na nagpataka, no, or baseless yung sinabi ni TomTom sa traffic index, kasi nga hindi ko mga nabasa yung articles kung saan nagmula ang kailang survey, no, kung ano yung basis. Although meron akong mga paunang mga clue, no, yun nga, kumbaga parang yung sa travel time. So kung travel time siguro yung pinagbabasehan ni TomTom's traffic index survey is yung travel time. So Metro Manila, I don't know kung meron silang pinapatupad na tawag nito, meron ba silang pinapatupad na city ordinance na speed limit like sa Davao City.
Or I mean, like sa Davao City na ano, dito kasi sa Davao City sa mga hindi nakakaalam sa mga nanonood at nakikinig sa akin na hindi taga Davao City. So meron ho kami dito ano, pinapatupad na batas na traffic rules, no, na 20 to 30 kilometer per hours lang, no, 20 kph to 30 kph lang talaga. So for example, ito gaya nito, heart of the city, pinaka downtown area ng Davao City. So ang takbo rito is ano lang talaga, dapat nasa 20 kilometer per hour lang, no. Pinakamabilis na yata yung ano, yung pinakamabilis yung ano, 30 kph. So naghahanap-hanap ako dito ng ano, ng mga karatula, no, ng mga signages kung meron ba ditong nakalagay kung gaano kabilis ang ano dito, takbo ng speed limit natin dito sa downtown area. For example, ito nga sa Recto and San Pedro Street. So basta ito, I think nasa 20 lang talaga to dito, strictly implemented. So ngayon kung ang sabihin natin ang ano, Kamaynilaan, buong NCR, sabihin natin City of Manila or buong Kamaynilaan o kahit saang lugar sa Metro Manila, kahit pa sabihin natin silang meron silang ano, speed limit na pinapatupad like 20 to 30 kph, mabilis pa rin silang makarating sa kanilang mga destination, no, to compare sa Davao City. So ibig sabihin nun, matik na hindi sila sumusunod sa batas. Tama, hindi sumusunod sa batas ang mga motorista or di kaya'y hindi pinapapatupad ng maayos. May batas lang pero walang ipin, parang ganun. So dito sa Davao City, alam naman ng mga tao dito sa Davao City na kapag batas ay batas ho talaga, no, pinapatupad ho talaga siya, implemented. Kaya nga nakilala ang Davao City sa kanilang ano, no, sa kanilang political branding, no, na talagang kamay na bakal kung sabihin ng iba. Pero hindi yun kamay na bakal, talaga ang pinakatawag, mas magandang term doon isa na siya talagang political will, no. Meron talaga silang ano, diin, meron talaga silang pangil na nilalagay sa kanilang bawat batas sa kanilang ano, ginagawa rito sa Davao City. Okay, zoom in natin. Meron tayong nakita dito. I don't know kung kita sa ano camera, pero ayan, kita naman pala. So ito yun, no. So quick confirm natin. So ang ano dito, ang maximum or ano, yung maximum speed limit enforced. So 30 km per hour, 40 km per hour, and 60. So 30, 40, 60. So yung 20, parang nakikita ko yun somewhere in ano, Quezon Boulevard. So shout out dyan sa mga taga Davao na mahilig mag-observe, no, sa inyong ano, mga dinadaanan. Kita nyo ba na ano, yung mga 20 kph na nakapaskil sa mga signages sa boulevard? Ako pansin ko may mga portion, may mga area na nakikita ko ang ano, 20 kph lang siya ang ano, speed limit, maximum speed limit. So dito sa area na to dito ay nakalagay yun, no, 60, 40 and 30. Okay. So yun ano, bali nakita na ho natin, no, nasagot na kumpirma na ho natin kung ang speed limit sa Davao City is ano, maximum speed limit sa downtown area is 30 kph, 40 naman sa mga hindi ganun ka downtown area. Parang junction lang siya sa mga junction lang siya ng konti, o di kaya yung parang main road siya, no, ng mga barangay outside Davao City downtown area. So 40 kph. Tapos yung 60 kph naman is yun yung pinakamalakas, pinakamabilis na takbo, pinaka maximum speed sa pinaka diversion road na ho yun. So di ba? So yun lang ang sagot ko doon sa mga nagtatanong kung ano masasabi ko sa sinabing ano, congested 8 nasa ano tayo, 8 spot or number 8 spot sa out of ano 500 cities sa buong mundo. Di ba ang galing lang sa ano, kasi sa safest city, kasi pag sinabing ano sa safest city kasi sa buong mundo merong 350 or 300 cities ang ginagawa ng survey na safest city sa buong mundo ni sino yun, Nambio.com. So out of ano 300 cities all over the world, ang Pilipinas ay nagland sa 57, number 57 tayo na safest city. Tapos number 2 naman tayo na safest city sa Southeast Asia, and number 1 sa Philippines. Tapos sa cleanest city, ganun din, no? Number 1 sa buong Pilipinas, number 2 din sa Southeast Asia. So ngayon naman sa sa congested and most traffic, no? Congested city sa buong mundo. So 500. So mas malala 'yun, mas malupit, no? Kasi ano 'yan 500 talaga yung ano, yung ginawa ng survey. So out of 500 talagang pang-8 tayo, no? So 'yun, magic 10, 'di ba? Top 10. Pasok tayo, Davao City.
Tapos number 1 sa Pilipinas. Number 14 lang ang City of Manila. Hindi kasi sinabi talaga na Kamanilaan, Manila, Metro Manila. Kasi pag sinabing Manila, just like Davao, no? Pag sinabi kasing Davao, saan banda sa Davao? Is it Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur? So pag sinabi namang Manila, saan banda sa Manila? Is it Marikina, Pasig, di ba? Parañaque, Muntinlupa, Las Piñas? Is it Nabotas, Malabon, Caloocan, San Juan, Pasay, Mandaluyong, di ba? Or City of Manila, or Pateros, kasama na rin Pateros. Manila pa rin yan, parte ng Manila. So saan banda sa Manila? So pag sinabing sa Quiapo talaga, pinaka Manila, City of Manila, yung City of Manila. So ngayon naman kapag sinabi naman lang City of Manila, hindi talaga sa Kamaynilaan, kasi city, no? So tama, parang it makes sense. So okay, na tayo, common sense pala tayo dito. So nasa 11 minutes pa tayo naka-realize, no, na cities pala ang pinag-uusapan, hindi pala metro. So pag sinabing cities, so siya? Manila, baka City of Manila. So pwede, no? So pag sinabi ng mga City of Manila and City of Davao, so I think medyo may medyo may tendency, baka sa dami, no? Baka sa dami ng mga nasa stranded sa traffic, baka sa dami ng sasakyan, sa dami ng mga nagrereklamo, sa dami ng taong matagal nakarating sa destination. So siguro I think it's Davao City to compare City of Manila. O kasi bakit ko nasabing pwede, no? It makes sense na Davao City ang mas congested to compare City of Manila. Kasi ang City of Manila, as you all know, na napakaliit ng ng land area ho nila, no? Parang barangay lang ho talaga siya. Sabihin na natin na ang City of Manila is just like a barangay poblasyon. I mean, tama ba? Barangay poblasyon, yun. Or poblasyon district. Isang distrito lang, no? So si City of Manila is lang siya, para mako-compare lang natin siya sa poblasyon district. So ano ba yung poblasyon district natin dito? So kasama na yung parang hanggang Bahada yata sa may Abrisa or Lanang, no? So kasama yung Lanang and hanggang sa may Matina crossing. So ngayon, pag sinabing City of Manila, so hindi pa kasama yung so sabihin natin poblasyon district is equivalent to Davao City. Poblasyon district of Davao City is equivalent to buong Kamaynilaan. I mean buong City of Manila. Pero hindi pa kasama ang Panakan. Kumusta ang Panakan? Kumusta ang Tibungko, Ilang? Di ba? 'Yun. So yung tatlo na 'yon, super mega traffic din yung lugar na 'yon. Kumusta naman ang sa may bandang Pampanga, Barrio Pampanga. Sa Barrio Pampanga starting sa may di ba? Sa may Insular Village. Tama ba? Barrio Pampanga hanggang sa may junction, sa may airport, Old Airport Junction. So hanggang diyan yata ang Barrio Pampanga, pero I stand corrected, no, kung mali ako. So hindi nakasama, no, sa pag i-equate natin into City of Manila. Kasi ulitin ko nga, poblasyon district ng Davao City is equivalent to buong City of Manila. So ngayon, isasama natin, bilangin pa natin yung bilang, no, ng mga nasa stranded sa traffic sa may Barangay Ilang, Tibungko, Panakan, sa may Barrio Pampanga. Super traffic ho dyan kasi ang daming establishments, ang daming mga intersections, kasi mga villages, no, may mga Fortune Homes, Nova Chira, Doña Pilar, Santo Domingo, San Lorenzo. So shout out, no, sa mga taga Barrio Pampanga. Super mega traffic ho dyan. Tapos yung Buhangin, yung Milan, kumusta, di ba? Siyempre sama natin yun. Hindi yun hindi yun sakop ng downtown Davao. Tama ba? Hindi yun kasama ng ng poblasyon district. Kumusta naman yung sa may bandang Matina crossing? Super mega traffic din yung lugar na yun. Di ba? Paano pa sa sa may Puan, sa may bypass road, corner City Garcia and MacArthur Highway, yung intersection na yun doon, napaka bottleneck yung area niya, no? Sobrang napakasikip ng siksikan ng traffic ko talaga dyan. Plus sa may Barangay Puan pa crossing, nako, grabe traffic din dyan. Paano na ang Toril? Di ba? Sa may Toril crossing, Bayabas, di ba? Bayabas Toril, daming traffic dyan. So yun yung yun yung masasabi ko na siguro kung pagbabasehan ho natin yung
land size, no, or land mass or land size, land area. So I think pag sinabing ano City of Manila versus Davao City, so I think mas mas congested ang Davao City. Tapos ang lalo na kung ano ang pagbabasihan ng survey ay yung dami ng sasakyan, dami ng mga intersections and roads na naka-experience ng traffic, heavy traffic, super mega traffic. So Davao City yata ang tama yun, no, mas malalagpasan ho talaga niya ang City of Manila. Tapos dami ng mga tao naman, no, kunyari tatanungin, no, kung kumusta yung experience kumpara dati at ngayon. So siyempre mas maraming respondents sa Davao City, mas maraming natanong, mas maraming respondents, mas maraming nagsabing yes, no, mas napatagal ang biyahe ho nila, mas na traffic ho sila lalo compare nung araw. So I think it's Davao City. So tama naman. Ano bang take ko doon? Anong stand ko doon? So ano na to, akin opinion ko lang to. Ano bang stand ko doon? Anong take ko ba doon? Kumbaga, is it very negative ba talaga siya para sa Davao City? I think not. Hindi siya. Kumbaga, in some point, ano siya, may mga iba nagsabing poor urban planning development. Pwede, may point, no? It makes sense. So tama 'yon. Isa sa mga causes talaga ng ng traffic congestion is poor urban planning development. Pero Davao City is napakalawak ng natin ng mga kalsada. In fairness dito sa Davao City, malinis, walang obstruction. Wala tayong nakikitang mga naka-parking illegally, di ba? May mga lugar dito sa Davao, may mga area dito, may mga certain roads na may mga naka-parking pero hindi naman yun illegal. Like for example, gaya nito, one way naman talaga siya, di ba? Yan, San Pedro. So yung mga yan, I don't know kung nagbabayad ba yan ng per ticket per hour. Kasi for example, sa may Monteverde, no, area, sa may Chinatown na lang sabihin natin, buong Chinatown. So yung area na yan diyan, pwede kang mag-park ng mga sasakyan diyan. Tapos magbabayad ka lang like 20 pesos yata per hour, hindi ako sure, no? So let me know in the comment box. Tapos sa may bandang Ilostre, basta somewhere in downtown area of Davao City, pwede tayong mag-parking dito ng mga sasakyan natin sa gilid. Tapos magbayad lang, sisingilin. So hindi, kumbaga siya, allowed siya na mag-park kasi hindi naman talaga siya ganun ka main roads, hindi siya ganun ka main highway, di ba? Pero sa mga main roads like Quinpo Boulevard, Quezon Boulevard, GP Laurel, Quirino Avenue, so yung mga lugar na yun, mga MacArthur Highway, hindi ho siya pwedeng mag-park sa gilid. Obstruction ka talaga niyan. So di ba? Towing ang aabutin mo diyan. So yun lang siguro masasabi ko, no. So pag City of Manila versus City of Davao, I think it's Davao, tama, no? Kasi sa dami kung ang pagbabasehan ay dami na sasakyan, mabagal ang daloy ng trapiko, matagal makarating ang mga tao, mga pasahero, mga motorista, mga commuter sa kanilang mga destination. So I think it's Davao. Kasi nga meron tayo ditong implemented rules, traffic rules na talagang pinapatupad ng ating mga enforcer natin dito, huli kung huli. So ibig sabihin naman in City of Manila, so ibig sabihin maraming mga hindi sumusunod sa batas, kaya mas nakakarating sila ng mas maaga, di ba? Sa traffic din naman, ma-traffic din naman sila doon eh. Siksikan din, congested. In fact, sila number 14, di ba? So ibig sabihin, sila, may katigasan ang mga motorista na mga taga City of Manila. Pero sige lang, at yun na nga, bali ang masasabi ko doon, kung negative ba yung magiging impact nito sa city natin. I think sa iba na hindi ko alam. Wait lang paano ko ba ito sasabihin? Negative ba siya? Siguro negative siya ng mga 20%, 80% naman is positive. Parang goods, parang indication siya na Davao City is performing well when it comes to economic activities. Kasi ibig sabihin nun, hindi nga inasahan talaga ng ating kahit sino mang mga local government official natin dito sa Davao. Even ex-mayor Rodrigo Duterte, hindi niya talaga na-anticipate na itong Davao City is mag-boom ng ganito. Na hindi pa tapos yung bypass roads, wala pang mga coastal roads, wala pang mga malalaking bypass roads, no? Hindi pa nagkaroon ng mga road widening. Pero heto na nag-boom. Mas early sa inaasahan. Like hindi talaga inaasahan, never. So talaga nung naging presidente si Tatay Digong, yun, doon nagsimula ang lahat. Nag-boom ang Davao City. So unang sumabog ang Davao City at huli na ang development. Which is inamin naman nila yun. Hindi naman siguro kawalan na inamin. Yan na maganda eh. Yan na talaga ang pinakamaganda sa mga Duterte kasi hindi sila denial, no? Inamin nila yung pagkakamali. So kumbaga honest sila sa kanilang honest sila, no, sa kanilang nararamdaman. Yun na nga, hindi nga nila inisip. So kumbaga kung meron mas na pagkakamali
kung meron sila mga shortcomings, meron man silang palpak, yan yung hindi nila naisip, hindi nila nahulaan, di ba? Or that time hindi nila nakilala si Rudy Baldwin. Hindi sana pinahula nila kay Rudy Baldwin kung darating ba sa punto na ang Davao City is magiging metropolitan city, di ba? Hindi sana nahulaan nila kung kailan magiging metropolitan, kailan magiging business investors magnet itong Davao City. Hindi sana that time pa lang ay kanila nang ginawan ng malaking kalsada. Nagkaroon na sila ng mga bypass roads, coastal roads. Hindi sana hindi na tayo ngayon nagkakanda, ipit-ipit sa traffic. So oo nga pala, ito, sorry ha, pero I have to mention Iloilo City. Ang galing ng Iloilo City kasi hindi pa man sila talaga fully declared, no, as a 4th tier, 5th tier, 6th tier as metropolitan cities sa Pilipinas. Pero kita nyo na, grabe na yung preparation ho nila, no. Ang dami nilang mga coastal roads. Ay, wala pala silang coastal road. Marami na silang mga malalawak ang kanilang mga daan. Malalapad. Tapos talagang organize yung mga jeep, yung mga ruta. Tapos meron pa sila ngayong parang yung Sunset Boulevard, parang siya, diversion road din tawag ba doon? Or expressway or shortcut, no. So siguro, I don't know ha, ito akin lang naman to. Baka siguro marahil itong Iloilo City, para nakita nila yung sitwasyon ng Davao City na ayan na, Davao City sumabog na. Nagboom na ang Davao City samantalang tapos wala pa silang yung kailang mga daanan, mga lansangan, mga kalye, mga main roads, mga main thoroughfare ay ganoon pa rin, no, walang nadagdag. So kailangan na hindi na natin antayin pa na maging ma-declare tayo as metropolitan. Ngayon pa lang kikilos tayo. So yun, gandahan na natin yung mga daan, palawakin, tapos mag-implement na tayo ng mga rules and regulations na nakakatulong para mas gumaan ang daloy ng trapiko. Na kahit naman na mag-boom yung natin city, boom naman sila na ngayon ang Iloilo City, pero mas magbo-boom pa yan kasi nga ang daming kumbaga isa sila sa parang most promising city sa Pilipinas. Maraming mga parangal, maraming mga award international ha, hindi yung gawa-gawa lang, no, na locally. Hindi sila self-proclaimed. So sila talaga ay awarded, no, international na mga international mga award giving bodies, mga ganun, na may kinalaman sa urban landscapes, cityscapes, and economic activities, di ba? So congratulations Iloilo, kasi yun na nga pinaghahandaan ho ninyo. Kahit pa hindi pa kayo umabot ng 1 million population, pero siyempre sa buong Iloilo, di ba? Hindi lang kasi province of Iloilo ang pumupunta sa metro city or sa city of Iloilo, kundi maging ang Guimaras, no, kasama na yan, Metro Iloilo, Guimaras. So yun, ang galing. So Davao City is inamin naman talaga ng mga Duterte na kumbaga yun ang pinaka mali nila, no. So although hindi talaga siya mali, mali bang hindi naman sila manghuhula, di ba? Kailangan ba talaga magiging manghuhula? Kasi ang Davao City never talaga nag-i-aim ng super mega high. Parang si Sara Duterte lang, si VP Sara ngayon. Hindi niya talaga in-aim ang Davao City na maging top 1, mag number 1 city sa buong Pilipinas. Kumbaga happy na siya sa pang-4, pang-5. Okay na yun, happy na siya doon. Kasi ang dami ding mga magaling na mga syudad, top performing cities like Quezon City, City of Manila, Taguig, Makati, di ba? So Davao City napakalayo, pinakadulo, no, pinaka southernmost part of the Philippines, pero pasok siya sa sa top 5 wealthiest city in the Philippines. So grabing award yun. Ang daming mga award talaga na nakuha, lalo na sa time ni talaga ni VP Sara as mayor. Zero debt, walang utang, no, walang pagkakautang ang syudad, no, bayad lahat bago siya bababa ng kanyang pwesto, ng kanyang opisina as mayor. Bayad ang utang, pagkakautang ng Davao City, and na-maintain hon yun. So congratulations sa Davao, ang galing. So ang daming mga development dito sa Davao City, pero bayad yan, paid, di ba? So kapix-fix naman talagang sadya. So time check tayo dito, it's 6:42 na ng umaga. So tinanong ko si Wikipedia kanina kung anong oras yung peak hour dito sa Davao City sa morning. So ang sabi niya is alas 7 hanggang alas 8 yung peak hour dito, yung mega traffic na talaga. So alas 6 kasi dito minsan napapansin ko dito siksikan ang mga sasakyan. Oo, congested na ang mga daan, mga kalye, kaya inagahan ko. Pero don't you worry mga hagala, kasi pupunta rin ako ng Maynila, ng City of Manila. One of this day pupunta na ako sa Manila para dahil dito kay TomTom
traffic index survey. Puntahan ko yung City of Manila, tapos lalabasin ako ng ganito din kaaga, early as 6:15 in the morning, at nang makita ko rin yung kalagayan ho nila sa kalsada. Pero ano lang, no, para siguro may pagkakaiba. So dito kasi maulan, so baka yung pagpunta ko ng City of Manila walang ulan, no, alas 6. Pero kahit may ulan, di ba, may ulan man, rain or shine kasi ang ang opisina natin, hindi naman yan magdideclare. Ulan lang kasi ito, no, hindi naman to bagyo, hindi naman siya low pressure area. So pag sinabing ulan, still papasok pa rin ang mga taga-opisina, papasok pa rin yung mga taga City Hall, papasok pa rin yung mga nagtatrabaho. Kasi ngayon ay Miyerkules. Tama ba? Miyerkules ba ngayon? O tama, Wednesday, January 15. So papasok pa rin yung mga nagtatrabaho sa mga private and public offices. And yung ating mga estudyante, may pasok pa rin ngayon. Walang declaration of suspension of classes kasi nga ulan lang to. Empleyado tayo, no? Alipin ng salapi. So ganun yun. So sige lang, basta ano din, i-compare ko yung yung City of Manila, alas 6:15 ng umaga. Try ko rin pumunta ng basta yung yung working days. I-compare ko dito sa alas 7:15 ng umaga rin sa City of Davao. Malapit sa City Hall, syempre. Ayun, City Hall of Davao. Yan lang siguro, maraming thank you, at punta na tayo din sa May Tulay kasi aabangan naman natin yung peak hour talaga ng Davao City na declared, no, yung pinaka-official peak hour talaga sa Davao City na alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At nang ma-witness natin, makita ko siya first hand, and makita ho ninyo virtual dito sa ating camera, uncut, no filtered, no edited, no edit, gano'n, no. And i-compare ko rin siya sa alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa City of Manila. Yan lang. So maraming thank you sa mga nanonood, and I have to say bye bye and ingat. Alright, good morning Davao City, good morning Davaoenyo, good morning Philippines, good morning world, no? Dito tayo ngayon sa may Washington Trading Boulevard, Quezon Boulevard, Davao City, no. So malapit pa rin tayo sa may City Hall of Davao, like siguro nasa mga 5 to 10 meters away lang tayo, no, mula doon sa ating lugar kanina kung saan tayo nag-vlog. So kita nyo na ngayon dito yung sitwasyon ng traffic. So time check tayo, it's 6:57 pa lang, no. Since ang sabi ni Wikipedia kanina ng ating tinanong kung anong oras nga ba magsimula, no, o anong oras nga ba yung peak hour dito sa Davao City in the morning. So ang sabi ho niya is around 7 AM to 8 AM. Pero as you can see, hindi pa tayo pumatong sa hindi pa tayo naglanding, no, sa alas 7 ng umaga, but still kita nyo na yung yung traffic, yung dami na sasakyan, kumbaga, no, yung congestion dito. So nasisimula na, no. So na siya, kumbaga light to heavy, light to moderate traffic na tayo dito. Partida ulan pa to, ha. So baka may mga may mga individuals na nagdesisyon na wag na muna siguro pumasok kasi ang sarap kumilata, ang sarap matulog. So sino ba yun? Madalas yung mga head, no, ng mga offices. Yung iba is yung kahit hindi man head ng mga opisina nila, ng departamento, pero malakas sa mga boss, di ba? O di kaya yung mga estudyante na talagang mahilig umabsent, hindi takot kasi nga alam niya na matatalino or excellent sa but whatsoever. So ano ba yung mga rason ng nung kailangan desisyon ng pag-absent? O siguro yung iba marami pa silang ikokonsumo na mga calling for absent, no, sa kailang trabaho. Kumbaga hindi pa nila na-konsumo lahat ng for example, di ba meron yan sa mga empleyado na at least sa isang linggo isa or dalawa limit, no, or sa isang buwan like 4 or 5 or 6, tapos yun hindi pa na-konsumo. So ito yung tamang pagkakataon, no, na mag-call in for absent sila kasi nga siya, masarap pang humilata, masarap matulog kasi nga ito maulan. Pero ito ngayon, no, habang nanonood tayo ng traffic or ng galaw ng mga sasakyan natin dito, kumbaga isa to sa pinaka-bustling streets natin dito sa Davao City, ha, pinaka-busy. So it's intersection between Magallanes Avenue na ngayon ay Pichon na siya. Yan, Magallanes Avenue, Pichon. Tapos ito namang kabila, right side, right side, no. So right is going to southern part of Davao, no, papuntang Quimpo Boulevard, Ecoland,
MacArthur Highway, Matina, papuntang Bangkal, papuntang Kalinan, papuntang Mintal, Toril. Kaya kung napapansin ho niyo, so in short say, itong right na to dito na area, medyo ang mga dumadaan dito ng mga sasakyan ay medyo konti lang, no, kumpara sa mga pasalubong sa may left side. Kasi nga itong sa kabilang lane, ito yung daanan papuntang papuntang mga urban pang suburban, no. So yun nga, pang barangay, puntang mga barangay. Samantalang ito dito galing to sa mga barangay and papunta nga ng downtown area sa Poblacion District para pumasok sa trabaho or sa eskwela. So ngayon, habang nga pinapanood natin yung yung galaw ng mga sasakyan, yung Basling Street na to dito, babasahin ho natin. Nahanap ko na yung yung link ng mayroong babasahin natin dito, no. So it's a business world, ayan, no. Business world, Davao City or Davao, it's Manila 14th worst in TomTom Traffic Index Survey. So ngayon, babasahin natin to sa pagkakataon na natin to para malaman kung saan nga ba sila nakabase, no? Ano yung basihan, no? Ano yung pinaghuhugutan ho nila ng kanilang survey. Bakit lumabas na ang Davao City is the most worst traffic and congested city sa buong Pilipinas at pang-walo talaga siya sa buong mundo out of 500 cities, no? So parang mas nasarpas pa niya ang City of Manila. Davao City ranked the 8th most congested city in the world out of 500 cities and was the most congested city in the Philippines based on the latest edition of the TomTom Traffic Index. The index assesses cities and metropolitan areas across 62 countries by their congestion and travel times and how many hours commuters have lost stuck in traffic. Commuters in Davao take nearly 33 minutes to travel in 10 kilometers on average. So ibig sabihin 10 kilometers it takes 33 minutes. Mabilis pa nga yun. Seryoso mga kagala, yung 33 minutes sa 10 kilometers mabilis pa yun, no? Kapag ka peak hour, sabihin na natin ano ba yung kilometer 10 na pupuntahan natin. So siyempre yung natin yung ating counting ng ating kilometer dito sa Davao City is started sa City Hall of Davao. So itong Milan sa may alam niyo yung City Gate, sa may Milan, so it's kilometer 6 Milan. So kung pupunta ka ng Milan Buhangin or City Gate, aabotin ka lang diyan, hindi lang 33 minutes. Oo, sa bagay average naman ang sinabi, no. So maaring iba mas maaga pa sa 30 minutes, ang iba naman ay lagpas pa doon, kaya in average na lang kinuha. So nasa 33 minutes in average. So basta natay ko ng mag-commute papuntang City Gate, talagang isang oras mula sa City Hall of Davao dito sa may Claveria sa Imrecto. So grabe yung traffic talaga na na-experience natin. And yun ang so 33 minutes to travel 10 kilometers on average. The city had the worst performance among Southeast Asian countries in the index. Meanwhile, Manila ranked 14th globally with slightly quicker travel times of 32 minutes. Okay, konti lang ang pinagkaiba mga hagala. Konting konting minuto lang. Like 1 minute lang, no? So, kung 33 in average ang sa Davao City, sa naman sa City of Manila is hindi to siya City of Manila, it's Manila. So ano ba talaga, City of Manila or Manila? Kasi pag sinabing Manila, kasama na diyan yung Quezon City, Marikina, basta 14 cities and 1 municipality. Okay, so ano pa dito? Yan lang, no? Wala nang ibang yan lang makita natin. Wala na, yan lang. Wala nang ibang mga figure, yan, no? O baka mahiya ng signal ho natin. Wala na tayong makita pang ibang sulat dito. Ayun, naka-blanco na siya, oh. So mahina yung natin signal siguro. So tingnan natin yung comment ng mga tao, yung pulso ng masa ng bayan. Mas traffic ang Manila, mga bayas medyas, palayas mo sa Pilipinas. Wala na lang jud mo'y lingaw sa inyong kinabuhi. Mga bayaran ng mga media, mga mukhang pera, buwisit. Blank dako. Anyway, so yun bali ang masasabi ko diyan. Oo nga, masyadong OA, no? Hindi naman siguro ganun. Like ganito na lang, kung bias itong gumagawa ng media, sabihin natin mayroong tong kinalaman sa parang black propaganda against Davao City.
Sabihin na natin ha, mag-assume na lang tayo dito. So kunyari ano siya, black propaganda. Talagang ano pa, talagang tinapyasan isang ano lang, isang numero lang yung tinapyas, no? Kung 33 minutes tayo in average, ginawang 32 minutes naman sa Manila. Eh bakit hindi nila ginawang ano, nilubos-lubos na lang sana, no? Kung paninirang puri lang din naman ang ano, ang pakay nila, yung kanilang sadya. Eh di sana gawin nilang ano, 40 minutes, no? In average. Ang ano, ang traffic congestion sa Davao City. Tapos sa Manila naman, gawin nilang ano, siguro mga 20. Di ba? So kalahati. Ganoon na lang sana, no? Talagang nahiya pa sila, no? Parang sa survey lang ho yan ni VP Sara. Trust rating, no? Trust rating and approval. Approval and trust ratings ni VP Sara na mga ano, 4 highest official ng Pilipinas. Ano na, 4 pala, 4. O tanga 4, no? So it's the President of the Philippines, Vice President of the Philippines, House Speaker, Senate President, and yung ano sa ating Justice, no? So 5. So talagang nahiya pa sila na ano, binagsak na nga nila sa survey. Kunyari kasi gawa-gawa, manipulation lang yun eh. So kunyari si Sara ang trust and approval ratings sa ano lang, no, nasa 50. Tapos bumagsak daw, no, from 51 nagiging 50. O di kaya from 55 naging 50. Si Tambaluslos naman from 49 nagiging ano, or from 45 nagiging 51. So lagpas ng isa, parang gano'n. Si BBM naman from 45 nagiging 51. Parang alam niyo 'yun, parang masyadong obvious, no? Eh binagsak niya lang naman, gumawa na kayo ng ano, survey, gawa-gawang survey for manipulation. So edi sana nilubusan nyo na, yung kalahating bagsak, like ano, 10 na lang kay Sara Duterte. kasi parehas lang din naman eh, wala ding maniniwalang mga Pilipino gawa nung ano nga, pulso ng masa, pulso ng bayan talaga ang Duterte, makamasa ho talaga sila. Pero yun ang ano, bali okay na tayo dito. Ito na, naipakita ko na sa inyo yung ano, yung ating sitwasyon sa Davao City traffic, no. So ano siya, kahit tanongin niyo diyan sa ano, sa Wikipedia, kahit si Gemini o sino man yung mga ano dyan, si AI, no, tanongin nyo kung ano, si Meta, tanongin nyo kung anong oras yung pinaka traffic congestion or yung pinaka peak hour dito sa Davao City. So ang isasagot niya sa inyo ay alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Yun po yung ano, pinaka traffic moment dito sa Davao City. Tapos kapag ka naman tatongin sa gabi, parang alas 6 yata, alas 5 hanggang alas 7 naman ang gabi, no. So 5, 6, 7 ang peak hour sa hapon. So kita niyo naman kanina, nag-turn on tayo ng camera dito like ano, like 6:57 pa lang. Pero grabe na yung traffic congestion. So huwag kayong mag-alala kasi dahil diyan sa ano na yan, sa may survey, no, itong si TomTom Traffic Index Survey. Pupunta rin ako ng City of Manila para nga i-vlog ko yung ano, yung kanilang pinaka-highway, pinaka-road, pinaka-main road na malapit lang din sa City Hall, tapat ng City Hall nila. I-compare ho natin yung alas 6. Tandaan ho natin yun na alas 6:15 ng umaga nagsimula tayong mag-vlog. I-compare natin yung ano, yung congestion ng mga sasakyan nila sa ganong oras. Tapos sa peak hour naman, titingnan natin yung peak hour nila doon ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kung sino ba talaga ang pinaka-traffic, pinaka-congested. So dito naman tayo ngayon nakaharap sa may going to northern part of Davao City. So itong sa left side ho natin, papasok ho yan papuntang City Hall of Davao. And yung ano naman, itong ano intersection, it's San Pedro Street. Ito namang kabila na papasok, ayan na yan, San Pedro Extension, papuntang ano yan, Bukana, Barangay Bukana. And sa right side naman na lane, yun po yung papuntang Ramon Magsaysay, yan, Quezon Boulevard, Ramon Magsaysay. So marami ding sasakyan dyan na dumadaan kasi marami ding mga shopping malls, no? Meron kakabukas, magbubukas rin yung ano, mga establishment, commercial establishment dyan sa may Ramon Magsaysay Avenue. So ito dito talaga dalawa pag umaga at gabi, no? So talagang ano yan, patas, pantay ho talaga halos yung ano dyan, yung congestion. At tapos dito naman na side, so yun na nga, no, bali papasok sa San Pedro Street, papuntang ano, City Hall, papuntang Bangkirohan, Public Market. Tapos yung iba didiretso yan papuntang SM Ecoland. So
So ano pa bang pag-usapan natin, no? Okay, tuloy natin yung ano, yung pagbabasa, baka meron ng ano, magandang signal. Pahirapan kasi sa signal eh. Mas traffic ang Manila, so magbabasa tayo ng ano, ng pulso ng masa. Ano problema nyo? Kami nga taga Davao, hindi na problema. Sa bagay, actually, amin naman natin na minsan din talaga na problema tayong mga taga Davao dahil sa traffic. Like dati kasi, hindi naman talaga ganun kalaki, hindi talaga siya ganun ka-serious problem like yung alam mo yun, kasi ano lang naman nadadagdag, kumbaga yung ating gising kasi dati, for example working hour natin, like ano, pasok natin, time in, for example alas 8 ng umaga, so pwede tayong ano, bumangon ng alas 7:30. So yung 30 minutes dun, yun yung ano, yun yung gagawin natin, yung ano, maligo, magkape, kumain, tapos papuntang trabaho. Within 30 minutes, no, makakarating tayo ng mga 7:59, 7:58. So ngayon hindi na kakasya yun, no? Hindi na yun tatalab. So kailangan talaga mas early pa. So kailangan talaga mas punctual pa kumpara doon. So for example, yung ano, duty mo alas 8. So kailangan early as 6 AM. Kailangan gising ka na. Kailangan mo na ma-prepare for work. Kasi malilit ka talaga kasi sa sobrang traffic. So in short say, hindi talaga siya kagaya sa Kamay Nilaan na maniwala kayo sa hindi. Meron naman akong vlog, kaso nga lang syempre that time hindi pa siguro kayo lahat nakakapanood kasi bago nyo lang ako nakita, kakakilala nyo lang sa akin, di ba? So, pero uulitin ulit natin yon, no? Yung mga ganong content na, for example, from Montalban, Rizal, for example na lang, sabihin natin, no? From Montalban, Rizal, ang mga tao ay bumabiyahe papuntang Quezon City. Sabihin natin sa may Philcoa, no? Philcoa is ano yan eh, Philippine Coconut, basta authority, mga ganon, no? Basta sa may ano, sa may circle, Quezon City or City Hall, sabihin natin City Hall na lang, no? Natatrabaho sila dyan. So doon sila nakatira sa may Montalban, Rizal o Rodriguez, Rizal. So ang pasok nila, sabi natin alas 8, alas 7, actually alas 7. So alas 3 pa lang, maniwala ka sa hindi, alas 3 pa lang nasaan na yan, lola na sila ng mga jeep, lola na sila ng mga yung bagong jeep ngayon, yung ano, yung modernized jeep, yung minibus. Alas 3 pa lang, no? So siksika na, alas 3 pa lang nakatayo na, standing position na yon. Kasi babiyahe pa yon. Hindi naman talaga ganun kalayo, hindi naman ganun kalayo yung distansya ng ano, ng Rodriguez and Rodriguez, Rizal and Quezon City Hall. Kasi magkadikit lang yan, literal, no, magkatabi lang. Bali aakit lang yan sa may zigzag. Tapos sa may zigzag ay yan na nga, sa may Payatas, yung ano, yung basurahan na naglandslide dati. Payatas, tapos ayun, yung sa may ano, sa may Litex ba? Hindi, dadaan yan sa may ano, sa may ano, House of Congress, sa may ano, Batasan Hills. Tapos yun na, mag Commonwealth Avenue. Tapos pupunta na ng ano, ng Quezon City Hall. So tinatanong ko yung mga mama, syempre vlogger nga tayo, kahit paano, no? So hindi nga tayo kumbaga parte ng ating ano, ng ating pag-vlog, pagiging marites talaga dapat yan, no? So tinatanong ko sila kung anong oras, saan yung punta nila at anong oras yung pasok. Sila ang punta nila is Quezon City. Sa QC actually, hindi Quezon City, it's QC. Saan kaya, anong puntahan nyo sa QC? Trabaho. Anong oras yung anong trabaho? Factory. Anong oras yung ano, time in? Alas 7. Di ba? So anong oras pa lang? 3:30. Oh, nasa jeep na sila, nasa minibus. Nakatayo na lahat. I mean ano, nakatayo na, punuan na, siksikan, no? Standing position. Yung iba doon na ipagpatuloy yung tulog, yung antok. Tunay. Doon na itutuloy yung tulog nila sa ano, sa mga jeep, sa mga bus. So ganun kalala ang traffic sa Kamay Nilaan. So ibig sabihin oras talaga, no? So, like alas 3 gigising at hindi na niya kakain yung mga yan. Hindi, siguro kape na lang, no? Ang iba hilamos. Hindi na maliligo. Kasi wala nang oras, maliligo ka pa tapos maginaw pa, malamig. Okay na sana kung mga Pilipino, lahat tayo meron tayong heater shower, di ba? Wala tayong heater shower. Okay, mag-iinit ka pa ng tubig. So time consuming and at the same time ay ano siya, aksaya sa gasol o di kaya sa kuryente. So gagawin yan, pagkagising hilamos na lang, tapos kape, tapos alis. Kasi nga ano na nila kumbaga estimated na, tansyado na nila yung galaw ng traffic sa daan. So alam nila kung kailan sila malilit at hindi. So ibig sabihin alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7. So 4 hours talaga yung ilalaan nila para sa biyahe. Isipin nyo yon. Kaya kung kayo napunta ng Maynila, sana ano, kumbaga ito ngayon maiintindihan nyo na. Minsan kasi nung una hindi ko magets, hindi ko maintindihan bakit yung mga tao sa jeep, sa bus
tulog. Oo, kakagising pa lang, bagong ligo, di ba? Pero tulog, ang lalaki ng mga eyebag, alam nyo yun, pero mapuputi sila, ganda ng mga balat. Oo, nakaputi yung tubig sa Manila, may glutathione. Yun. So, kung ang mga taga-probinsya pupunta ng Davao para pumuti, no? Kasi daw ang tubig sa Davao ay may chlorine, kaya pumuputi daw yung mga taga-probinsya pag dito pupunta ng Davao City. Pero yung mga taga Davao City naman, kapag dadayo ng Manila, doon matatrabaho at doon maninirahan ng matagal, mas lalong puputi kasi nga ang tubig sa Maynila, feeling ko mayroon ngang glutathione kasama. Kaya, pero mapuputi sila, pero nga lang malalaki eyebag. Tapos pansin niyo mga tao sa Maynila, siya, mainitin ang ulo, di ba? Bugtongin, mainitin yung ulo. Kasi nga kulang sa tulog. Yung tiyahin, yung pinsan ko nga, asawa ng misis ng pinsan ko, namatay talaga siya actually dahil sa sobrang stress, pagod sa trabaho. Kasi naalala ko dati, natatrabaho siya sa isang mall. Beauty naman siya sa may mga beauty care ba salon, no? So, sabi natin David Salon na lang, no? So siya ay natatrabaho sa David Salon as senior hairstylist beautician, ganun. So ang pasok naman, alam naman natin ang opening talaga sa SM is alas 9 ng umaga, di ba? So siya gigising niya ng alas 4 ng umaga kasi babiyahe pa yan papuntang SM Fairview. Ang traffic nung araw 2009, 2010, nako, walang kwenta yung napakawalang kwenta ng mga MMDA ng batas ng Manila sa kalsada kasi basta. So grabe yung stress na inabot ng tiyahing nung pinsang ko. Ayun, namatay. Siya, parang atake sa puso kasi nga kulang sa tulog, unhealthy lifestyle, parang gano'n, no? So alipi siya ng salapi, unhealthy lifestyle pa, tapos yun, unhealthy environment kasi yung service nila motor, single, so wala silang hindi closed door, no? Hindi kotse, so ibig sabihin malalangkap yun yung mga pollution. So isa yun sa rason talaga na ikinamatay niya. So kung sa Davao City na siguro siya noon, baka hanggang ngayon buhay pa siya, kasama niya pa mga anak niya, no? Makita niya pa mag-graduate at nakapag-asawa at magkaapo kung ng mga achievement ng mga anak niya. Anyway, pero ganun talaga ang buhay. Pero isa talaga yon sa rason. Kasi nung one time, nakatira ako dun sa kanila, parang nakiakyat like mga 15 days yata. Talagang kita ko yung kanyang trabaho. Naka-stress. Sabi ko, ba't ang aga-aga? Alas 4, gising ka na. Alas 9 pa naman ang pasok. Yan na nga, kailangan pa niyang bumayahe. Tapos pagdating maliban sa biyahe, kailangan niya pang dadaanan yung mga customer na parang masasabi natin parang home service, gano'n, no? So meron pang magpapa-home service na imbes na pupunta pa ng salon, tatama rin na. So papa-home service na lang sa bahay. So mas malaki income noon, no? Kasi tip, hindi lang sila commission basis. So may tip pa, no? Mas malaki kasi nga yung client nila mga artista mostly, kasi madalas mga artista. So ang kanyang kliyente ng mga artista, so nasa bahay lang, di ba? Hindi na kailangan lumabas. Hindi na kailangan bunuin ang traffic. Hindi na kailangan gumastos ng gasolina. Alam niyo 'yon, lalo kung walang driver. So home service na yung aking pinsan. So 'yun, stress siya. Tapos yung traffic kasama na rin doon. Tapos uwi siya ng gabi, syempre labas sa parlor. Alas 9 rin, di ba? 9 PM magko-close yung mall. Babiyahe ulit. So darating siya ng mga alas 12 ng hating gabi. So ibig sabihin, alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Diba? So yung tulog niya nasa 4 na oras lang. So grabe yung kanyang grabe yung kanyang stress talaga. So yun, binawian siya ng buhay ng medyo mas maaga. Okay, so yun lang yun. Isa lang yun sa masasabi natin talaga na napakaswerte ng mga taga Davao. So ngayon, kahit pa sabihin natin traffic na yung Davao City, pumasok tayo na landed in number 8, no? Worst traffic. Pinaka tayo, congested city sa buong Pilipinas, and pinaka congested number 8 naman sa buong mundo within sa 500 cities. So ibig sabihin nun, grabe, no? Okay, so okay lang din yun. So kumbaga para sa akin, stressful nga siya, like gaya nga nito, di ba? Minsan gaya nito, for example, peak hour alas 7, dapat ako aalis ng kwarto mga 6:30, 6:40, no? So 20 minutes yung biyahe, pero hindi na ako pa kumpiyansa kasi kita nyo naman talaga dito sa Davao City na kahit pa yung peak hour dineclare like 7 to 8 AM, early as 6 pa lang talaga congested na yung kalsada, marami na sasakyan, traffic na. So what more sa gabi? Sa gabi naman, ang declared naman na sa kung peak hour is alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, pero early as 2 AM, 2 PM, alas 2:30, alas 3, traffic na. Oo. Kaya kakabahan ka na.
Lalo sa may mga flight, sa mga importanteng mga commitments, no? Kasi syempre kapag commitment yan, like for example businesses, di ba, mga business commitment, mga business transactions, syempre kliyente yon, pera yon. So once na mabad trip yung kliyente mo kasi nga late kang dumating, di ba, so kailangan early as possible, kailangan advance ka talaga, mas mauna ka pala pa sa kliyente, or else mawalan ka ng mawalan ka ng pera. Investment sana yon, di ba, mag-i-invest sana, di ba, bibili sana ng product, mag-a-avail sana ng iyong mga ino-offer na house and lot, di ba, kung ano pa mga produkto na binibenta mo, mga healthcare, mga gano'n, di ba, mga house and lots, mga condo unit. So yung iyong yung walang deal na mangyayari, di ba, walang close deal kasi nga na bad trip yung yung iyong kliyente kasi late ka dahil nga sa hindi mo inalala or nakalimutan mo yung galaw ng trapiko sa Davao City. So sabi ko, wala pang peak hour ngayon, wala pang alas 6, wala pang alas 5 ng hapon, okay lang, tsaka na tayo lalabas, kaya pa, may ilang minuto pa. So in short say, ang Filipino time is hindi na siya applicable dito sa atin sa Davao kasi nga na tayo dito, palala yung traffic ko natin. Pero sige lang naman, alam naman natin na yung yung ating Bukana Bridge is target of completion talaga niyan ay sa may December 2025. So malapit na, di ba? Ang panahon ngayon is napakabilis. Keep busy lang talaga tayo para hindi tayo tawag nito, ma-board, no, sa kakaantay. So December 2025, at alam naman natin ang Chinese, no, once na sila gagawa ng mga daan, mga tulay, puspusan, mabilisan talaga yan. Kita nyo naman, no, dati naman lagi naman tayo nanonood ng mga vlog updates dito sa Davao City. So yun na siguro, maraming thank you. At ang oras natin dito ngayon is 7:21 na ng umaga. So kailangan ko nang i-stop to tapusin itong video, no. So ano masasabi nyo dito sa aking mga opinion at kuro-kuro? O ano rin ang yung stance? Siyempre hindi pwede ako lang, no, damay na rin kayo, dapat meron kayong sasabihin. Tama ba kayo sa sinabi ng iba mga komento na na siya, manipulation, paninirang puri, di ba? So tama lang ba yung sinabi ng isang komentor na namamablema, bakit daw namamablema yung ibang lugar sa atin, samantalang taga Davao chill lang tayo dito, relax lang, kalmahan lang, di ba? Kalmado lang tayo dito, easy lang tayo dito. So agree ba kayo doon? Kasi ako parang tama nga naman. Yes, kung i-compare nga talaga natin 10 years ago, like 2025, 2015, hindi naman talaga ganito ka-traffic. Pero ngayon mas siya, congested talaga yung city natin. Pero hindi siya ganun ka-worst to compare in Manila. So yun lang siguro, maraming thank you. So let me know in the comment box. Let me hear your thoughts, no. Share yung yung mga kurot opinions sa ating comment box. And yun lang. Good morning and see you sa susunod na mga video. O ito yung pabonus ko to na footage. So ito naman yung congestion dito sa may bandang Optum sa may BXI Infiltration Trail. O nga pala, parang gusto kong ipakita sa yung yung congestion, traffic congestion naman doon sa may magpa-part 2 tayo, peak hour sa Davao City. At tingnan natin yung yung galaw ng traffic ko doon sa may bandang Sandawa Corner Ecoland / Quimpo Boulevard intersection, kasi isa din talaga yun sa may pinakamataas na traffic, pinakamalalang traffic talaga doon, no? So let's go. Alright, so for today's video naman ay dito naman tayo ngayon sa may Sandawa right side, I mean left yan, So itong left side na to dito, it's Sandawa, Sandawa SIR nyo Matina. Tapos itong kabila naman ay ang Ecoland, papuntang Hall of Justice, papuntang Ecoland bus terminal. Tapos yung padiretso naman doon is yun yung Bolton Bridge, papuntang downtown Davao, papuntang Quezon Boulevard. Tapos ito syempre dito ay ang Quimpo Boulevard, papuntang. So pansin nyo, di ba, mas maraming sasakyan ang nagtatraverse dito heading towards downtown area of Davao, no? Dadaan sila sa Quezon Boulevard. Kasi nga yung mga yan ay pupunta ng ng City Hall of Davao, San Pedro, si Emerito, pupunta ng Oyango rin. Pupunta yan sila sa downtown Davao.
Agdao. So isa to sa may malupit na traffic. And o nga pala, ano ko lang no, medyo reminder ko lang pala sa mga dayo, yung hindi mga taga Davao, for example, papunta kayo ng Davao City, meron kayong dalang sasakyan. Hanggat maaari no, iiwasan niyo itong ano to dito, itong intersection na to dito kasi para tong sumpa sa mga baguhan. Ang dami kong mga vlog dito na ang komento is yun ang ano, parang nagkakaroon sila ng sama ng loob dito sa Davao City. Konti lang naman, hindi naman talaga ganun kalaki. Kasi nga ilang dekada sila daw na naging driver sa ibang bansa. At dito na talaga sila sa Davao na huli. Oh, dito na talaga sila natikitan sa ano, traffic violation. Kasi parang nakalimutan ko na minsan tinatanong ko yun sa mga driver kasi ng taxi tsaka yung mga traffic enforcer dito. Kung ano yung mga madalas na nagiging rason no, ng mga nagiging violation na mga motorista dito sa area na to dito na portion. So ang sabi, yung parang ano, yung linya daw no, hindi daw malinaw. Gaya nito for example dito sa kabila, yan. So ano yan basically ano yan 4 na lanes. So itong pinaka center lanes papunta ka dito no. So yun itong ano left side Yan. So itong center lane dapat kapag ka diyan ka dadaan, dapat didiretso ka, liliko ka niyan papuntang right side dahil ikaw dapat ay pupunta ng Hall of Justice or sa may bus terminal. So kapag ka nasa ano ka, andyan ka na din tapos didiretso ka dito sa Quimpo Boulevard, matitikitan ka, parang gano'n no. And same din sa second inner lane, second to the inner lane. So bali, pag diyan ka nakapila, kailangan hindi ka pupunta liliko papuntang Ecoland, Hall of Justice or sa bus terminal. Papuntang Ecoland kasi matitikitan ka ulit kasi may tawag doon na ano na violation. So hindi ko na basta yun no. Kailangan na pag-aralan niyo muna tong area na to dito bago kayo magda-drive, bago kayo magta-traverse dito sa area na to dito. Pero kung hindi niyo pa makuha, so iwasan niyo lang muna. So just in case kayo taga-probinsya, taga-ibang rehiyon, pupunta kayo ng Davao City tapos dadaan kayo dito. Kunyari meron ko pupuntahan ng ano SM Ecoland. So hindi maiiwasan galing kayong Boulevard. So syempre pinaka easiest way or yung pinaka common talaga na dadaanan ho ninyo is ito yung ruta nito, itong Quimpo Boulevard. So siyempre madadaanan nyo itong intersection na to dito sa may Sandawa and Ecoland and Quimpo Boulevard intersection. Ingat na lang kayo ng konti. Basta kapag karuta nyo is Ecoland, SM, huwag kayong dadaan din sa may huwag kayong aapak sa pinaka center lane or kung mapapaapak man kayo sa center lane na hindi nyo sadya, nakalimutan nyo, nakaligtaan, turn left na lang kayo no, papuntang bus terminal. Tapos yun, diretso kayo sa may Ecoland pa rin naman ang lusot niyan. So ako'y kumain muna and hayaan ko lang na magka-camera roll. So i-enjoy nyo ang view. Time check pala tayo dito, it's 7:47, so malapit na siya mag alas 8. So ibig sabihin matatapos na yung traffic sa Davao. So dito na side, ayan, siksika na sila.
So okay na tayo. Tapos na tayong kumain. So pasensya na kayo ha, hindi ko na kayo inanyayahan na kumain. Praktikalan ho tayo. Hindi naman kayo talaga kakain, kasi nasa camera nga lang, nasa ano lang, virtual. Anyway, so going back tayo dito sa sa kalsada ulit. Yung mga di ba? Kita niyo to tong mga sasakyan dito na dumadaan dito, pag-usapan natin to. Ang nakapagpa-traffic talaga dito sa Davao City, hindi talaga yung mga jeep ha. Oh, napakaunti lang ng napakabilang lang sa daliri yung mga dito, mga public transportation, yung mga jeep. For example, magbibilang tayo ng at least 100 kasasakyan mula dito. So 3, 6, 2 pa lang, no? So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Isama natin yung bus. So 3 pa lang, no? Out of 25 na sasakyan, 3 pala yung pang public transportation. 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 40. Hirap magbilang, no? Anyway, so sinubukan natin magbilang. At least man lang ba, no? Meron tayong figure, number figure. So basta ginawa ko na yan madalas, on and off sa camera, on camera man or off camera. Talagang out of 100 ka sasakyan na dumadaan sa aking harapan, nasa 6, 7, 8 ang mga pang-public transportation. O, yan traffic to dito. So itong area na to dito, mas traffic to dito kapag kagabi, hapon. Mas malala, mas malupit. So saan nga ba ang punta nitong mga to? Papuntang Ecoland, SM. Kapasok sa trabaho. So lalala pa to, no? Mas lalong dadami ang sasakyan dito kapag mabubuksan na yung National University ng SM Ecoland, tsaka yung Davao Global Township, kasi meron din silang eskwelahan. Maliban sa residences and hotels, merong shopping mall, meron ding hospitals and university. Lasal nga daw sabi. So good luck na lang talaga sa Davao, no? Pero that time naman, matapos yung nabanggit kong National University, yung Double Dragon na hotel sa may likod din ng SM Ecoland, tsaka yung yung Davao Global Township, once na matapos yon, siguro tapos na rin siguro yung ating coastal road. So kahit paano mababawasan ng konti yung mga vehicles, no, na dadaan dito sa may Quimpo Boulevard. So imbes na makipagsisikan sila dito sa may Quimpo Boulevard na to dito, kasi ang ngayon meron tayong coastal, pero pa lang 7 km pa lang, junction 1 pa lang. So from Bago Aplaya papunta dito sa may Tulip Drive, sa may Times Beach, Matina, Times Beach. So ibig sabihin, pag matapos na yung tulay dyan by 2025 December, so matik dire-diretso yan hanggang Jerome Agdao ang magiging coastal road natin. So napakalaking nun, bawas sa traffic congestion natin sa Davao City.
Okay, beating the red light. Okay, so okay na tayo dito, no? Puta na tayo. So maraming thank you sa mga nanonood dyan. Ano masasabi dyan sa traffic natin dito? Same as Manila or worst? Let me know in the comment box. And that's all for today's video. Thank you for watching. See you sa susunod mga video. Alright, traffic and congestion, no? Traffic congestion update pa rin tayo dito sa Davao City sa may Sandawa corner, Ecoland corner, Quimpo Boulevard and yan, Quimpo Boulevard. So ang oras natin dito is 8:29. So ngayon nakita ko kasi na mukhang yung traffic din dito sa may Sandawa area is palala na ng palala habang tumatagal, no. So ito nga ay pa kasi, no, alas 8, which is, di ba, sabi ko sa inyo, sabi ni Wikipedia na ang traffic congestion dito sa Davao City ay magsisimula siya sa around 7 AM hanggang alas 8 ng umaga. Kaya ito na, yung nakita natin kanina, yung part 1, part 2, part 1, part 2 and part 3 dito, no. So part 1 is malapit sa City Hall, alas 6, part 2 is alas 7 doon sa may tulay ng trading. Tapos part 3 is dito sa may Sandawa, Ecoland and Quimpo Boulevard. So ang part 4 ito na ngayon, no, part 4 na to dito. Part 4 update, traffic congestion dito sa Davao City. Ang naman natin dito, kukunin naman natin na traffic situation ay ang sa Sandawa is Sandawa is IR New Matina hanggang doon sa may Quimpo Boulevard sa may Matina Gravahan sa may University of Mindanao Matina or UM Matina. So yun lang, bali kuha tayo ng konti dito. Kung napapansin nyo, example zoom in natin. Yung sa may right side, yung sa may right side, no? So ang traffic nila is umabot na dito. Yan, no? No, abot na dito yung traffic nila. So ibig sabihin mula yan sa may sa may San Pedro, Almendras, no? San Pedro Street, Almendras, Philcris, tapos tawid sa may Bolton Bridge. Tapos hanggang dito, no? Abot na yung traffic. So ganyan ang kalala dito. Partida ulan pa to, ha. Marami pang nag-absent, sabi ko sa inyo. And dito naman na area, so hanggang saan sila aabot ang traffic? So doon, no, hanggang sa may John Paul College. Kanina okay pa yung traffic light, no, gumana pa. Pero ngayon dahil sa alas 8 na siguro, parang duty na siguro, kumbaga office hours. Kaya pinatay na ba o sadyang namamatay talaga, nag-o-off talaga or nasisira, nagma-malfunction itong mga stoplight natin during office hours, or di kaya mas accurate, no, or mas effective ang human trafficker human trafficker, hindi yung traffic enforcer kumpara sa traffic light. Ano sa tingin nyo? Kaya siguro sa
ah natawa ko na sa ano, human trafficker. So kaya siguro ano, human traffic enforcer yung ano natin dito nakikita, yung nilagay, no, mas pinili ng ating city government of Davao na maglagay ng ano, human traffic enforcer kumpara sa traffic lights. Pero ganun pa rin eh, no? Hindi talaga yan mapipigilan. Pag traffic talaga yan. Akin lang naman eh, akin lang yun, no? So tansya ko talaga, walang magagawa dyan, no, ang traffic enforcer. Pero siguro to make it mas lighter pa, di ba? O di ba, di kaya parang mas pagaanin, no? Kahit paano mas mabawas-bawasan yung mas matinding traffic. Siguro pag tingin ng ano, traffic enforcer na parang konti lang yung sa kabila, sige diretso na, go na. Kasi pansin ko dito, kapag gumagana yung traffic light, para nasa 1 minuto talaga, no, 60 seconds or 90 seconds, kahit wala namang sasakyan na nagko-crossing. So aantay ka talaga ng oras. Yun ay ano, mostly sa gabi, madaling araw, walang masyadong sasakyan, pero you have to wait sa 60 to 90 seconds. Yan ang ano, pansin ko, bilang ko lang yun. So ayan, human traffic enforcer meron tayo dito ngayon. Yan, no? So galing yan sa ano, San Pedro Street, Almendras, Philcrest, Bolton Bridge. Tapos dito na, abot na sila dito hanggang sa ano na yan, John Paul. So ganyan kalala yung traffic dito sa area na to kapag alas 8 pala. So yun, legit yung sinabi ni Wikipedia. Okay, so from here, since ano nga tayo dito, vlog up dito tayo dito sa may Sandawa, part 4 na to, no? So ipakita ko na sa inyo yung sitwasyon, kasi kanina din, pansin ko rin kanina, abot hanggang dito yung traffic. Galing naman sa may ano, Matina Grabahan. Sa bagay, maliit lang din ang manakalye dito. Kaya siguro, no, nagpang-abot. So bumper to bumper talaga, no, literal. Aba, para na tayo sana sila, ano, bumper to bumper, sabi ni Love and Uber. So ito mga sasakyan, no, galing sila sa ano, Timpo Boulevard. Yan, shortcut sila dito sa may Daang Patnubay. So ano bang meron sa Daang Patnubay? Yan, lusot yan sa may Hona Subdivision. PWC, Hona Subdivision, Tulip, Champaka, basta Hona Subdivision. Tapos sa una, PSSO office and Central 911. O diba? Nagsa-shortcut sila, no? Kahit paano, malilaser yung kanang ano, travel time ng mga 10 seconds. Kasi paglabas dito, traffic din eh. 6 second din. Pero good thing, no, pag-usapan natin ano, yung Davao City na sinurpass niya yung ano, yung worst traffic ng City of Manila or Manila. Pero at least dito, okay lang, safe. Hindi ka kakabahan na magka-asthma, no, or lalala yung asthma. Kasi nga hindi naman ganoon ka ano dito, mausok, hindi ganoon ka maalikabok. And walang mga hablot ng mga gamit habang ikay nasa jeep. O gaya niya, no, 'di ba? So yung daloy, oh, humina yung daloy ng traffic. Mabagal lang nga yung biyahe natin dito. Mabagal lang nga yung ano natin, yung ating speed limit plus traffic pa, kaya yan, talagang matatagal ang makarating sa destination. Uy, daming obstruction dito na area. Yung sidewalk, no, hindi madadaanan na maayos. So, saan kaya nang galing yung traffic dito kanina? Ba't nawala na, ano? O, ibig sabihin, tapos yung ano, yung peak hour dito sa area na to. Oh, ayan na. Traffic na sila. Nasaan na pa tayo na, kalagitnaan pa lang ng Sandawa. Dito pala sa ano, Sandawa Road ay mayroong eskwelahan dito, yung Tekaro College. Yun. Traffic na ulit, no? So maganda lang pala dito, itong mga sasakyan dito na nata-traffic,
Kumbaga kapag ka naman ay mag-go-go na yung signal dito sa kabila sa may Grabahan Matina, eh mabilis lang, no? Fast moving. Pero aantayin natin to the moment na fully open na talaga or fully operational na yung ano, NCCC Mall and itong Paragon Davao. Ayan, wala na, no? Bumper to bumper na sila dito. Ayan. Sa may VGM Pawn Shop. Ayan, baba na lang si ma'am. Ateneo yata si ma'am, no? Saan ba? Hindi pala, akala ko Ateneo si ma'am, tapos maglalakad na lang siya doon papunta sa ano pala siya dito, no? So maaring Dicaro. Alright. Ayan, oh. Traffic congestion, Davao City, number 8 worst. So nasarpass natin yung ano, Manila. Ang galing. Pero okay lang yan talaga. Oo, talagang nakabad trip din talaga minsan yung traffic sa Davao. Pero hindi pa rin yan sapat, no? Para magiging miserable buhay natin dito. Ano sa tingin nyo? Tama ba? Kaya pa rin natin ipaglaban ang Davao City. Kibali ano, doon na siguro tayo kakabahan kapag ang Davao City is matanggal, no, sa top 10 safest city in Southeast Asia. So yun, medyo nakabahala na yun. Pero kung traffic lang, okay lang yun, medyo manageable lang siya. Kumbaga adjustment lang naman ang kailangan natin, di ba? Sa kung dati 30 minutes to 1 hour ka lang ano, nagpe-prepare for work. So ngayon, pwede na natin gawing 2 hours, di ba? Katamaran lang din minsan, bakit tayo na-late sa totoo lang. Mapa-traffic man o hindi ang isang lugar, pag tardiness is tardiness to talaga yan. Sakit ho yan eh. Wala yan sa kung ano, traffic. Okay, nahagalaw na din. So yung tardiness, ano yan, na habit, sakit, no? Wala yang ano, wala yan sa kung traffic yung lugar o hindi. Eh minsan nga, ito for example, diba dito sa Davao, since napakalaki nga ng Davao City, ang rason na kahit taga Davao ka na naman, sabihin na ikay taga Panakan, tapos ang trabaho mo na sa City Hall for example, malapit, o basta sa ano, sa may San Pedro, sabihin natin, or sa Imricto, downtown area. So yung dating ano, ang binabiyahe mo dati yung ano, yung Tibungko or yung Panakan, sabihin natin taga doon ka ha, for example, pero lagi kang nalilate. So ang ginawa ay nagpasya ka na lang na tawag na ito, mag-rent, no? Mangupahan ng kwarto malapit sa yung pinagtatrabahuhan para unang-una makatipid ka na sa pamasahe, kaya makakatipid ka pa sa oras, di ba? So hindi ka masyadong stress kasi lagi kang ano, palagi ka na lang nalilate kapag ka uwian kasi ang layo, tapos traffic. Ngayon nung nasa malapit ka na, walking distance na lang, late pa rin, di ba? Kasi mas matagal ka ng ano, matagal kang matulog kasi alam mong ano, hindi ka na babiyahe ng malayo, di ba? Nang napakatagal. So okay lang, late nang matulog, magpupuyat, late na rin gumising kasi lapit lang din naman, walking distance, no? Mga 20 ka tumbling, ayan, workplace na. So yun yung ano, yun yung point dyan. So itong traffic natin dito sa Davao, ano lang, kumbaga 30 minutes to 1 hour lang naman ang ano, ang i-adjust natin dito para hindi tayo syempre malate sa mga transactions natin.
Ayan o. So dahil nga sa napakaliit lang nitong ano, napakababa lang, napaka-short lang ng distansya nitong kalye ng ano, Sandawa Road, or ngayon ay kilala sa pangalang GE Torres. Talaga hanggang dulo ang traffic. Okay, so malapit na sa ano, sa may Grabahan, Matina. Dacia armored car, pagmamayari ng ano no, Iskandar family, Royal Mandaya Hotel. So ano yan, mga tropa pips yan ni dating Pangulong Duterte. Isa yan sa may pinakamalaking ambag no. Ano yan, nagpo-provide, nag-generate no ng napakadaming trabaho dito sa atin sa Davao. So kaway-kaway dyan sa mga ano, security guard no. Ayun, Office of the Vice President. Ito pala yung kalye dito sa Davao, ang masasabi kong ano, napakasikip. Two lanes lang talaga no, two lanes. Mantakin mo ha, ang daming dumadaan dito. Ang daming sasakyan, tapos tagdadalawang lanes lang, di ba? Kabilaan. So paano na lang no, pag mabubuksan na tong ano, Paragon Davao. Siyempre, dagdag ano yan eh. Mayroon na yan silang ano, parang lifestyle mall or boutique, parang gano'n no. Shopping center. Tapos meron silang ano, hotel and residences. So dagdag sa bilang ng sasakyan na tatakbo rito sa daan ng ano, MacArthur Highway. Kaya masasabi ko, itong highway na to, ito talaga yung literal na masikip. 2 lanes lang siya. So 4 lanes lahat. Okay, part 5. Dito naman tayo ngayon sa ano, MacArthur Highway, UAE Matina and Ateneo de Davao University. So itong kalye na to dito, masyadong traffic din to dito, gawa nung ano siya, eskwelahan nga no. So itong mga taga University of Mindanao, UM campus, okay lang kasi hindi naman lahat ng mga taga rito ay mayroong sasakyan. Hindi sila hatid sundo ng mga parents nila no. So in short say, unlike sa ano, hindi sila kapareha sa grade school ng Ateneo de Davao na may ano talaga no, hatid sundo. May mga sundo talaga sila. So isa yan sa nababasa ko mga reklamo no ng ibang mga motorista dito sa Davao. Kasi nga hindi daw, parang walang ano, parang walang sariling drop off area itong taga Ateneo grade school. Yan lang naman ay nababasa ko lang din no, somewhere randomly sa mga post videos regarding or with regard or may kinalaman sa traffic congestion dito sa Davao, lalo dito sa may MacArthur area, MacArthur Highway. So ito na no. Yan. Kabilaan ang college no. I mean yung ano, yung eskwelahan. So sa may right side natin is Mapua, Malayan Colleges of Mindanao. Yan no. Kita nyo yan. So yung iba dyan may mga sasakyan, pero mas ano talaga, mas grabe yung mga sasakyan na dumadaan dito sa may grade school ng Ateneo, nagda-drop ng mga estudyante, lalo't mga bata. Syempre, di ba? Kailangan talaga hatid sundo yung mga yan eh.
Yun, no? So, part 5 na to ha. MacArthur Highway, traffic congestion sa Davao City. So, grabe na to dito. Time check tayo. It's 8:49. So, ilang minuto na lang, no? Bago matapos ang alas 8. So, pagsapit ng alas 9, dapat ano na to, no? Maluwag na. Gawa nung ang sabi ni Wikipedia, ang peak hour dito sa Davao City sa umaga ay naglalaro lang sa alas 7 hanggang alas 8. So, it's 10 minutes na lang. 10 minutes to go. Mag-alas 9 na. So, tingnan natin. Let's find out let's find out no kung matatapos na ba ang traffic after that alas 8. Diba? Yun, grabing traffic yan. Abot to hanggang sa may ano, harap ng SNR, no? Hanggang sa may IT Park, sa may Water District din. Pwede, Tulip Drive, panigurado. Sa mga gantong oras, maraming mga motorista napapansin ko, ang hilig-hilig talagang ano, no? Dumidiskarte talaga, pumaparaan na makahanap ng mga shortcuts. For example, galing ka dito sa may ano, sa may Shine Hills, Matina, for example, no? Tapos dadaan ka sa may ano, magta-traverse ka dito sa may MacArthur Highway. Ngayon, ang punta mo naman ay sabihin nating Boulevard. So, ang gagawin mo is liliko ka sa may Tulip Drive, di ba? O di kaya somewhere in Huna Subdivision, maaari sa Champaka, Baliti Drive. Meron ba Baliti Drive? Ayun, di ba? PWC. Dun sa may ano, no? Patnubay Avenue. And ang lusot ay Sandawa, SIR. Tapos yun, mag-ano ka, Kimpo Boulevard, Bolton Bridge. So, yun ang inakala nila kasi kapag itong peak hour talaga sa Davao City, lahat talaga ng lugar traffic, lahat talaga ng lugar ay walang laya, no? Sa congested na sitwasyon, traffic congestion. So, walang laya, walang takas. Kahit pa mga bypass roads, ganun din, lalo na, no? Kasi halos lahat nga, no, sa mga halos kalahati ng mga dating nagtatraverse sa mga main roads, mga main thoroughfare ay maghahanap din sila ng bypass roads, shortcuts kasi, sabi, shortcuts, bypass roads. So, nagbabaka sakaling, sila lang yung nakakaalam. So, yun pala, halos sa kalahati, lagpas, no? Yung hindi lang talaga makakapag shortcut sa mga bypass roads ay itong mga pampublikong sasakyan. Ayun, may isa pa na siraan, no? Dagdag sa ano yan, traffic congestion. And in fairness dito sa Davao, no, pansin ko lang yung mga ano natin, mga single motor, no, talagang ano, no, dumadaan sila sa pinakagilid. Yan. Yun nga lang, sigwe rin sila. So mga taga UM, University of Mindanao, nag-aantay pa silang ano, no? Bumaba na kasi may problema, nasiraan yung isa. Yun, ano. So feels like Manila. Dati hindi tayo napakadalang, no? Napaka-rare ng moment na makakarinig tayo ng bosina ng mga sasakyan dito sa Davao. Ngayon wala na. Parang feels like Manila na rin talaga. Kaya siguro yung sa survey, no, hindi ko lang alam, hindi ko naman sinabing binasi ko lang to sa komento ng random comment, no, sa post nung nakalimutan ko anong Business World data. Binasi ko lang doon sa kanyang komento, sa random comment lang na yun nga parang gawa-gawa ng manipulation, parang kasiraan na sa Davao City. So siguro sige, pagpalagay natin, no, giving the benefit of the doubt na sige, tama yung sinabi niya. So siguro napansin ni TomTom or nung sino man yung mga nagmamanipula ng survey result na siguro ang lamang ni Manila kay Davao ay siguro parang 1.1% or 2% lang. So ginawa na lang nilang mas worst si Davao City ng kaunti, parang gano'n, no? Kasi hindi naman din gano'n talaga nagkakalayo. For example, gaya nito, di ba? So yung scenario, yung cases, yung sistema, siya, no? Parang Manila na rin talaga siya, sadya. Ang pinagkaiba nga lang talaga ay mas malinis yung dito, mas atmosphere, tapos mas malinis yung kalsada, daan. Hindi masyadong marami yung mga gusali, so hindi siya ganun ka-stressful tignan. Pa rin siya sa mata, no? Kaaya-aya pa rin tignan. And nga pala, no, pansinin natin to, 3 lanes pala to dito. Kaya pala nagkakaroon ng traffic congestion dito kasi bottleneck sa unahan. Diba 3 lane, diba dun sa unahan 2 lang. Tingnan natin, ha, kung saan to nagba-bottleneck.
Tapos ito pa, anong ginagawa nitong ano, itong oso-oso na to. Yan, isa yan sa rason no, na nakapagpa-traffic. Kung ano, ba't hindi siya dumiretso dito? Tingnan natin ha. Okay, check natin sa kabila kung asan banda yung ano, yung nagba-bottleneck. Ayun, dyan sa unahan, sa may bus stop nakalagay. Ito oh. So from 3 lanes no, nagiging 2 lanes na lang siya dito sa unahan. Yun, isa yan sa rason, bottleneck, reason bakit traffic. Okay. So Davao City no, kasama talaga tayo sa ano, sa isa sa may pinaka-traffic. Actually, tayo na yung pinakauna, sabi niya ano ni Tom Tom. Traffic Index Survey. So sige lang talaga no, tuloy-tuloy yung ano natin, Coastal Road. Tsaka hindi naman tayo matatakot na hindi siya tapusin kasi ano na, wala nang magagawa ang administrasyong BBM kasi illegal, bawal sa saligang batas na ihinto ang isang proyektong mayroon ng ano, budget at nasimulan ng gawin at mayroon na ring budget. Ayun no, so inantay lang pala talaga ni kulay orange na oso-oso na mag-go kasi useless din pala kanina na aarangkada siya gawa nung bottleneck din naman. Okay, so time check tayo. It's 8:57. So 3 minutes to go. Matatapos na ang peak hour moment natin, no? Which is around 7 and 8 AM in the morning. Minutes to go, mag-alas 9 na. Yun, intersection no, dami sasakyan, haba niyan. Kasi sa Sandawa Road may dumadaan din na ruta galing sa Ecoland papuntang Bangkirohan, Magallanes and CM Recto, and ang iba naman ay Quirino. And meron ding galing Sandawa ay dumadaan papunta naman sila dito sa ano, MacArthur Highway, Matina. Pero medyo minimal lang talaga no, yung ano, yung mga sasakyan na going south. Itong MacArthur Highway ay napakahaba nito ha. Simula dito sa may Generoso Bridge. Right after ng ano, tawid ba? Tawid sa Bangkirohan. So Generoso Bridge dadaan, tapos yun MacArthur Highway na. So dito magsisimula sa may ano, Grabahan, Matina, tapos hanggang sa pinakadulo ay ang CP Garcia intersection.
Okay, alas 9 na, no? So ano sa tingin nyo? Matatapos na ba ang traffic? Hindi na ba tayo magiging congested kasi alas 9 na? Tingnan natin, no? Lalagpas natin ng mga alas 9, alas 9:10, alas 9:15. Diba, oh, bottleneck eh. Yan ang isa sa rason na nagkakanda traffic dito sa area na to, sa likod natin, sa may bandang Ateneo. Okay, so lipat tayo sa kabila. Tingnan natin ulit yung ano, hitsura ng galing sa may south papuntang downtown. So sayang, no, at ano, walang haring araw. So makulimlim kasi maulan. O di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, kahit pa maulan, as long as working days, weekdays, wala namang bagyo, wala namang low pressure area, so wala talagang ano, suspension of classes, lalo na sa mga ano, government offices and mga private offices, no? So tuloy ang buhay. Yun na nga, dahil sa alipin nga tayo ng salapi. So we have to work, no? Ulan ka lang, empleyado kami, kailangan magtrabaho para sa pamilya. So time check tayo is 9:02. Ibig sabihin dapat ano na to, no, tapos na ang ano, congestion na moment, congestion time traffic, kasi nga alas 9 na. Nakalabas na siya sa ano, sa around 7 and 8 AM na peak hour sa umaga. So yung mga rutang dumadaan dito, galing Mintal, Tugbok, Talomo, Maa, Molig, Rojas, Molig, Toril, Puan, tama, Puan, no? Dito rin nadaan ang Puan. So ano na talaga tayo ng mga taga Davao, no? Tiis pogi, tiis ganda lang ho tayo. Kasi nga meron pa tayong ano dalawang alas. Yung una ay yung ating ano, coastal roads and bypass road or bypass project, mahaba yun, no? Kasama yung ano, pag sinabing bypass roads is kasama na yung ano, yung project sa mga flying over, no, sa may Maa, tapos coastal and mga subway tunnel. Yun nakasama sa mga ano, bypass roads and coastal roads. So pag matapos yun, medyo kahit papaano siguro mga 50%, no, mababawasan yung ano, traffic sa Davao City. And pangalawa is may patupad na yung ano, bus system, tapos color coding o tawag nito number coding, no, sa mga sasakyan. Syempre magiging useless din kasi yung bus system sa Davao City, no, gawa nung ang daming mga, mas marami kasi yung sasakyan, mga private vehicles kumpara sa mga pampublikong sasakyan. So in short say, parang ganun lang din, no, yung ano. So pag gagawa ng ano, batas na number coding, so itong mga may mga sasakyan, mapipilitan talaga silang mag-commute at least once a week or twice a week. Sabi nga nila, meron akong nabasa somewhere, no, hindi ko lang, nakalimutan ko kung saan, na
malalaman mong napakayaman ng isang syudad o isang bansa kapag ka ang mga pribadong mga private car owner ay mapapasakay mo sa mga public transportation. For example, Hong Kong, tama ba? O Hong Kong, Japan, Germany, or somewhere in Europe. So yung mga lugar na yon, kahit may mga sariling sasakyan, talagang nagko-commute sila, sumasakay sila ng mga public transportation system nila, public transport system. Okay na tayo dito, so maraming thank you. So ibig sabihin nito, ang peak hour dito ay hindi lang natatapos sa alas 8. So umaabot talaga siya hanggang alas 9, hanggang minsan nga alas 10. Basta ako pansin, siyempre may mga pagkakataon din naman ako lumalabas ang bahay ng alas 9 ng umaga. Traffic pa rin talaga, may mga area. Hindi naman ganito kasing traffic gaya na ito na napakahaba, napakataas na linyahan. Hanggang sa hanggang Global Township yata. So siguro mga konti lang naman, kumbaga traffic lang dahil sa traffic lights, pero yun dahil sa sobrang dami ng sasakyan. So hindi naman siguro gano'n kapag ka alas 10 na. Pero alas 9, so kung parang dapat i-extend ni Wikipedia. Shout out kay Wikipedia. Gawin mo ng peak hour alas 7 hanggang alas 9. Kasi kita mo naman alas 9 na lagpas pero traffic pa din. So dito naman tayo papuntang downtown, facing Bangkirohan. Diba? So time check 9:07, alas 9:07 ng umaga. So right, so thank you for watching. So mamaya naman try naman nating mag-vlog. Mamaya naman ay try nating i-document yung peak hour sa hapon. So that's 5 PM hanggang alas 7 ng gabi. Tingnan natin kung sadya ba talagang traffic din, like Manila na ba talaga or worse to compare sa Manila. And bye bye. Alright, part 6. So dito naman tayo ngayon sa Ateneo de Davao University, Rojas Avenue, CM Recto, and Acacia. Freedom Park pala doon sa kabila. So ito na to, isa na to sa pinaka-bustling area, pinaka-bustling street of Davao City. Pinaka-downtown area, pinaka-proper. Merong university, may mga condominium, residences, and hotels, mga commercial buildings and establishments. So ibig sabihin, isa na to sa may pinaka-busy. So pag ako'y pupunta ng City of Manila, pupuntahan ko rin yung pinaka-Ateneo na eskwelahan nila, Ateneo de Manila. So titingnan natin yung dami ng mga sasakyan at tao nang ma-compare natin, since lang din naman ginawan lang din naman ang survey ni TomTom Traffic Index, although hindi naman niya direktahang kinumpara, pero yun na nga so pag titingnan natin yung figure, like number 8 yung Davao City, number 40 naman ang Manila. So pupuntahan natin yung Manila, tapos i-compare nga natin yung scenario sa lugar para ma-compare natin yung talagang traffic, kung sino ba talaga yung mas worst. So dapat working day. Tingnan natin kung parehas lang ba. So dito tayo sa may intersection ng Rojas Avenue, CM Recto.
Time check tayo, ganun pa rin no, 9:27. So hindi na siya pasok sa peak hour na sinasabi ni Wikipedia, but still marami pa rin sasakyan. Or Serena kung isa to sa lugar ng Davao City na talagang lagi nating piniflix, no? Kasi nga ang ganda, no? Tignan, wala kang makikita mga overhead wires. O nga pala, may nag-comment kanina, nabasa ko lang sa luma ko ng video, matagal na, yung actually yung pinaka first ko na video sa Davao City. Sabi niya na masasabi niya daw na kurakot ang mga Duterte kasi wala daw masyadong gusali ang Davao. May ganon. Anyway, ako yung natatawa sa kanyang komento, no? Lakas makabobo. Anyway, tingnan natin kalsada naman ng Rojas Avenue. Galing. Basihan na pala ngayon sa pagiging kurakot yung dami ng gusali. Ayos din iba din ang kanyang criteria of judging. So ito yung Rojas Avenue. So ang pinakadulo nito ay Quezon Boulevard. Ganda, no? Ito, panigurado, to? Service, no? Mga sasakyan ng mga estudyante ng Ateneo di Davao University. Kasi sa likod nila, wala na silang masyadong parking space. Punuan din. No, extension. Parang annex extension, no? Pero daw sure ha, ko lang yun, katanging isip ko, parang assumption ko lang yun na pangmamayari ito ng mga taga-Ateneo. Pero possible, di ba? Kasi alangan naman taga Aldevinco, wala namang Aldevinco na dito, nilipat na, di ba? Sa market, Poblacion Market. So ito namang si Marco Polo Hotel, no? Isa rin to sa inaabangan natin na balik loob ulit sa Davao. Ibig sabihin mag fully operation. So sa ngayon pinapaganda nila lalo, no? Nire-renovate nila. Time check 9:31. Medyo medyo hindi na ganun karami yung sasakyan. So tingnan pa rin natin yung alas 9 din ganitong oras sa City of Manila or Manila. Kasi comparison lang din naman, di ba? Ang pag-uusapan. So gawa natin ang comparison sa parehong oras. Hindi man parehong araw pero basta weekdays, no? Lunes hanggang Biyernes. Kahit alin man doon sa araw na yun. Nang ma-differentiate po natin at ma-prove, no? Or ma-confirm ba kung legit ba talaga yung yung kay TomTom traffic index. Okay, so time check ulit. It's 9:33. Wala lang, pinagmasan ko lang talagang area na to dito. Kasi ako every time na ako yung napupunta dito ng araw, ako yung namamangha, no? This place never failed so amaze me every time na mapunta ako dito sa lugar sa ganitong oras, no? Kasi hindi
napakadalang ng pagkakataon na ako ya makita ng lugar na to na araw, no? Kasi nga during daytime is yun po yung tulog natin. Nocturnal nga, di ba? So ano siya, hindi ako natutulog kapag gabi sa araw. Ibig ko sabihin na most of the time sa araw tulog ako. Okay na tayo dito. Thank you for watching. So tapos na yung peak hour. Kita naman natin, di ba? Wala nang masyadong sasakyan. Hindi na siya ganoon ka-congested. So basta ano natin to, gagamitin natin tong preference, no? Kapag ka nasa Maynila na tayo nang makita natin yung pagkakaiba ng takbo, yung congestion ng mga sasakyan sa kalsada ng gatong oras at weekdays dapat para sa comparison, no? So, thank you for watching and have a good day sa lahat, no?